Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pikit pa ang mga mata na Sebastian nang abutin niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. He doesn't know what time is it but he knows it wasn't that long since he fell asleep. Hello? Anang binata sa namamaos na tinig ng sagutin nito ang tawag. Sir, did I wake you up? Anong klaseng tanong yan, Javier? Singkit ang mga matang sinilip na Sebastian ng orasan sa bedside table. It's freaking 2 o'clock in the morning. Kakauwi ko lang halos, of course. You woke me up. Ines na sagot ng binata sa assistant. Kundi lang siya puyat ng ilang araw dahil kay Alexandra at di kailangang bumawi ng pahinga, baka kanina pa siya lumabas ng kanyang hotel room at hinanap si Javier upang sikmuraan ito. I'm sorry sir pero may update po tungkol sa kaso ni Ma'am Alexandra. Diretsong sabi ni Javier. Nagbilin sa Sebastian na itawag dito ang anumang update tungkol sa kaso ng pinsan nito kahit anumang oras. Kaya naman kahit alam niyang magagalit ng boss, tinawag niya ito kahit 10 oras ng gabi. Sebastian pushed himself up and sat on the bed. Police update or from our men? From our men, sir. May nakita po silang bagong anggulo tungkol sa kaso. What did they find? May nakita pong CCTV footages sa mga tauhan natin sa isang bar na magkasama sina Briggs at Miss Alegre. It happened twice. Una about a month ago at pangalawa just a few weeks ago. The first time sina Briggs at Rosan lang ang nag-uusap. Sabay din silang umalis ng bar. Our man traced that umalis ng bar. They went straight into a hotel and spent the night there. The next time they went to the same bar, kasama na nila si Alfred. We ran a trace with the ex-military sir. Dati siyang security detail na General Santillas, Miss Alegre's father. Later on, naging detail si Miss Alegre. Otomatikong nagbuhol ang mga kilay ni Sebastian. So it's not true na hindi kilala ni Miss Alegre itong Alfred na to? Yun ang nasa statement ni Rose Ann na nakuha ng mga pulis bago to lumipad papuntang Singapore kasama si Gilbert. Na biglang pinasok di umano ni na Briggs at Alfred ang bahay ng dalaga at sinaktan ito. Mukhang di yun totoo, sir. Magkakilala si na Rose Ann at Alfred. And from our men's investigation for the last 3 days, mukhang may relasyon tong si Miss Alegre at Alfred, sir. That is despite the fact that ex-military is very much married with his wife in the province and he is keeping a common law wife, her in the city. Paliwanag ni Javier. Umigting ang panga ni Sebastian. Dinakwento ni Alexandra sa kanya ang tungkol sa kaugnay ni Rose Ann sa buhay mag-asawa nito at ni Gilbert Romualdez. Kahit anong pilit niya ay nitong magkwento, subalit nalaman din niya ang totoo sa pamamagitan ng kaibigan ni Alexandra na si Belle. He knew every single wicked thing Gilbert Romualdez did to Alexandra, from Gilbert leaving Alexandra just a few days after their wedding, and how the bastard forced his cousin to carry his child just to get the full amount of his inheritance. And now that Alexandra is pregnant, bigla na lang nito ulit iiwan ng pinsan niya, nang gano'n na lang. At inuuna pa talaga ang babae nitong mukhang siyang dahilan ng lahat ng pagdurusa ng kanyang kadugo. Kumuyom ang mga kamay ni Sebastian. If Gilbert Romualdez is in front of him right now, he would have punched him in the throat and watched him choke to death. He could also pay someone to do that for him anywhere in the world. Gilbert deserved that for hurting a Carpio. Subalit nag-iingat din siya para kay Alexandra. Hindi pa to nakakapagdesisyon how they will all move forward after the incident. At ayaw niya itong pangunahan. Hindi siya kikilos hanggat di mismo sa Alexandra ang nagdedesisyon sa gusto nitong gawin. Nagboga na marahang hininga sa Sebastian, nagpakalma ng emosyon. Make sure you forward our findings for the authorities. Kung totoong hinala natin na may kinalaman nga siya sa nangyari, I want Rose Ann to bear the full brunt of the law for what she did. Also, I want everything about Rose Ann Alegre on my table when I have my breakfast later. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng kaladkarin na ipinalit ni Gilbert kay Alexandra. Mula sa trato ni na Gilbert at Rose na naghahalikan sa isang ospital sa Singapore, nagangat ng tingin sa Alexandra sa may bintana ng kanyang hospital room. Malakas ng buhos ng liwanag, ang langit sadyang nagdiningning ang pagkabughaw. Kung sa ibang araw baka napangiti na siya sa tanawing iyon, kaya naman muli siyang nahikayat na magpunta. Subalit kaano man kaganda, ang nakikita ng kanyang mga mata, ang isip at puso ni Alexandra, balot ng kadiliman. Walang hanggang lungkot na dulot ng pait at pasakit. Na patuloy niyang nararanasan kay Gilbert. Kagabi, pinadala ng tauhan ni Sebastian
Ang retratong iyon ni Gilbert at Roseanne. Nagpadala kasi ito ng tauhan sa Singapore para personal nitong hikayatin. Napuntahan siya sa ospital dahil yon ang kanyang kahilingan sa pinsan. Ang bigyan ng isa pang pagkakataon si Gilbert para makabawi sa kanya lalo pat magkakaanak na sila. Subalit imbes na magandang balita ang ibigay ng tauhan ni Sebastian, the man gave them a photo update instead, one which spoke 1,000 words and broke her already aching heart into a million little pieces. Kahit na noon pa niya alam ang posisyon niya sa buhay ng asawa, di pa rin niya mapigilan masaktan. Kahit nasa bingit siya ng kamatayan siya at ang kanilang magiging anak, hindi pa rin ito maiwan-iwan si Roseanne. And she finds it so unfair, not just for her but to their unborn child. Malinaw na sa kanyang lahat ngayon. Kahit magkaanak sila ni Gilbert, walang magbabago sa kanilang relasyon. Hindi sila mabubuo bilang isang pamilya kahit na magkaanak sila. Roseanne will always be in between them and she will never own Gilbert's heart. Marahang pinalis ni Alexandra ang luhang kusa na lang tumulo mula sa kanyang mata. Ilang oras na siyang ganoon. Hindi rin siya nakatulog ng maayos noong nagdaang gabi. Ayaw siyang patulugin na iba't ibang isipin tungkol sa hinaharap. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng hospital room at niluwa ang bulto ni Sebastian. Agad siya nitong initian. "Hey, are you crying again?" Anito. Di sumagot si Alexandra. Nagyuko lang ng ulo. Nagbuga na marahang hininga si Sebastian. "May bagong update tungkol sa kaso mo." "Ano?" "Recent evidence says that Roseanne might be the one behind everything that has happened." Ana Sebastian bago kinuwento sa dalaga sa mabibilis sa salitang ebidensyang nakalap ng kanyang mga tauhan. Natigalgal si Alexandra sa narinig. Wala sa sariling hinaplos ang kanyang tiyan. Si Roseanne na naman. That woman will never stop until there's nothing left to her, even her life. Sandaling natahimik si Alexandra, muling naisip ang hinaharap para sa anak. Iisa lang solusyon sa lahat ng yon? Nagangat ng tingin si Alexandra kay Sebastian. "Please help me. I want to leave the country." Samantala, hindi mapakali si Victor habang nagpapakalakad-lakad siya sa likod ni Skyler na siyang nasa harapan ng laptop. Kakakuha lang ng binata kanina sa storage car ng surveillance camera sa bronze figurine sa bahay ni Gilbert at Alexandra. Ngayon lamang na-clear ang bahay mula sa investigasyon ng mga pulis. Kaya ngayon lang niya yon napasok. Una niyang sinadya ang pagkuha ng storage card bago niya sinigurong secured lahat ng mahalagang gamit ng mag-asawa. Nakapag-install na rin siya ng mga bagong guards na magbabantay sa bahay ayon na rin sa utos ng kanyang boss. Maging sa mansyon, nagpadagdag to ng mga bantay. Kung may isa man siyang natutunan sa mga nangyari, securing his boss family must always be on top of his checklist. Got it! Mulalas ni Skyler na siyang nagpangyari para mapahinto sa paglalakad si Victor at lapitan ng kasama. "Kompletong recording for the whole month, sir. Where do you want me to start?" Humugot ng malalim na hininga si Victor. "Umpisahan mo nung araw na pumunta si Miss Roseanne sa bahay ni na Sir Gilbert." Nagtatakang nag-angat ng tingin si Skyler kay Victor. "Di natin titingnan ang nangyari 3 days ago?" "We will, pero uunahin natin yung araw na sinabi ko," sagot ni Victor. Ang mga mata nakatitig sa screen ng laptop, determinadong malaman ang nangyari nung araw na yon. Tumango lang si Skyler at mabilis na binuksan ang video footage para sa araw na sinabi ng kasama. "Sigurado ka na ba dito, Iha?" Ani Attorney Smith kay Alexandra nang iabot ng abogado sa dalaga ang pinahanda nitong annulment papers para sa kasal nito at ni Gilbert Romualdez. Kung tutuusin, matagal na yung pinahahanda ni Alexandra sa matandang abogado. Hindi nga lang nagtuloy-tuloy ang proseso dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa buhay ng mga ito. Humugot ng malalim na hininga si Alexandra, sandaling pinagmasdan ang dokumento sa kanyang harapan. Kumikirot pa rin ang mga sugat niya sa katawan, subalit wala nang masasakit pa sa 3 taon ng kanyang buhay na ginugol niya bilang asawa ni Gilbert Romualdez. Nawalan siya ng anak. Ilang ulit siyang nagpakababa at nitong huli, halos magmakaawa siya para sa intensyon ng asawa matapos niya mag-agaw buhay. Subalit gaya ng dati, walang pakialam si Gilbert sa kanya. Wala siyang puwang sa buhay ni Gilbert. Ang nasa isip at puso lang nito ay ang sarili at si Roseanne. Kaya naman wala nang saysay pa na ituloy niya ang pagsasamang iyon. Nais na niyang kumala sa walang katuturang pagsasamang yon.
Noon pa man gusto niya nang gawin yon. Alam niyang yon ang tama at nararapat. Binulag lang niya ang sarili sa pag-asang mamahalin din siya ni Gilbert, subalit nag-angat ng tingin si Alexandra. Sinalubong ang mga mata ng matandang abogado na mula nooy nanatiling tapat sa kanyang pamilya. Sigurado na po ako, attorney. Hindi ba bago bumalik si Gilbert, ito na ang aking plano? Nahintuman sandali, gusto ko na pong ituloy ngayon and please, make sure that the other party will sign. Segunda ni Sebastian na nooy nakatayo sa likuran ni Alexandra. Aalis kami ni Alexandra ngayon at walang kasiguruhan kung kailan kami babalik. I want Alexandra to start in a clean slate once she starts her new life with us. New life, tama. Magsisimula siya ng bagong buhay na wala si Gilbert sa kanyang puso. Alam niyang magiging mahirap dahil ilang taon niya na itong mahal, subalit susubukan niya. Pipilitin niyang kalimutan si Gilbert Romualdez, baka sakaling doon siya tuluyang lumigaya. Sa nanginginig na mga kamay, ay nakuha ni Alexandra ang ballpen. Sinimulang pirmahan ang annulment papers. Bawat hagod ng ballpen sa dokumento, pabigat din ng pabigat ang dibdib ng dalagang alam niya. Pagkatapos noon, wala na silang ugnayan pa ni Gilbert. Matatapos na sila. Hindi na sila mag-asawa. Letting go of Gilbert was bittersweet. Yet she knew it has to be done. Nang matapos siya sa pagpirma, agad tumayo sa upuan si Alexandra. Tapos na, aniya sa isip. Tapos na ang yugto ng buhay niya kasama si Gilbert. Matapos magpasalamat sa abogado at magbili na ilang bagay dito, muling bumalik si Alexandra sa hospital bed. Hinayaan niyang sa Sebastian ang maghatid sa abogado palabas ng silid. Pagbalik ni Sebastian, inaasikaso na ni Javier ang release papers mo. After that, we can fly to Italy anytime from now. Sila Angelo, Yayalin at Marco, sasabay ba sila sa atin? Kasama sa pakiusap niya kay Sebastian ang pagsama sa kanya ng mga pinagkakatiwalaan niyang tao palabas ng bansa. Alam niyang hindi rin siya matatahimik kung hindi niya maisasama ang mga ito paalis. Tumango sa Sebastian. Nasabihan na sila ni Belle, pero dahil hindi pa maayos ang mga papeles nila, they have to stay for a couple of days here bago sila sumunod sa atin sa Italy. Don't worry, I will use our family's connection to expedite all processes needed so that they could join us in Italy at the soonest possible time. Ako rin ang susundo sa kanila kapag maayos na mga papers nila. Alexandra bit her lower lip. Naiiyak na naman siya. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa kabila ng paghihirap na naranasan niya sa loob lamang ng ilang buwan, muli siyang mabibigyan ng panibagong pagkakataon upang magsimulang muli. Malayo sa lahat na nakasakit sa kanya. Malayo sa lahat ng sirkumstansyang dumurog sa kanya. Malayo kay Gilbert. Thank you, Sebastian, for finding me just right on time. Ani Alexandra sa garalgal na tinig. Ngumiti si Sebastian. Lumapit sa dalaga. Ginagapang kamay nito. Thank you for hanging on until I can find you. You're not lost anymore, Alexandra. You have found your true home. Ngumiti si Alexandra. Agad na pinalis ang butil ng luha na kusang pumatak sa kanyang pisngi. Indeed, she has not just found her true identity, but she has also found people who will always be on her side, no matter. The real essence of home. May iba ka pa bang pupuntahan bago tayo dumiretso sa airport? Pukaw na Sebastian kay Alexandra maya-maya. Malungkot na tumango si Alexandra. Meron sana ko ipapakilala sa'yo, but before that, can you get me a blue small teddy bear? Samantala, kanina pa hindi mapakali si Gilbert dahil hinihintay niya matapos ang assessment ng mga doktor sa kanyang ina. He hoped to hear good news, subalit nakita niya na umiiling na lumabas ang doktor. Tama ang hula niya. Hindi na siya po pwedeng umalis sa ICU ang kanyang ina. Ayon sa doktor, hindi na rin kasi stable pa ang kondisyon nito. They said that they will give her another day to wake up. Another day, another chance to miss the opportunity of finding Alexandra. Muli, bumigat ang dibdib niya sa naisip. If only he could be in two places at one time. Marahil ginawa na niya. Subalit, tumunog ang cellphone ng binata. Agad niyang sinagot ang tawag. Victor? Ang binata sa assistant na nasa kabilang linya. Tumunog ang cellphone ng binata. Victor.
Sir, may development po sa kaso ni Ma'am Alexandra. I think you need come home, sir, and personally see this. I can't. May bagong suspect po sa nangyari kay Ma'am Alexandra. Who? Si Miss Rose Ann? Tahimik si Alexandra habang binabaybay ang daan patungo sa pribadong columbarium kung saan nakalagay ang urn ni Junior. Walang nakakaalam sa lugar na yon na kanyang mga kakilala at ayaw niyang umalis ng bansa na hindi man lang siya nakakapagpaalam sa anak. Kung siya ang masusunod, dadalhin niya ang mga abo ng anak pa Italia. Subalit alam ng dalaga mas lalo magkakaroon ng mga katanungan ng kanyang pamilya kung gagawin niya yon. At sa estado niya ngayon, she'd rather move forward than to answer questions and dwell in the past. Bit-bit ang maliit na teddy bear na kulay bughaw na pinabili niya kay Sebastian na tahimik ding nakasunod sa kanya. Marahang tinulak ni Alexandra ang pinto patungo sa pribadong section ng columbarium kung saan nakalagak ang abo ng kanyang unang anak. Unang tumambad ang iba't ibang kagamitang kulay blue na naiwan niya tuwing nagagawi siya roon. May mga laroang kotse, stuffed toys at iba pa. Maingat na humakbang si Alexandra papalapit sa urn at nilagay sa gilid noon ang dala-dala niyang teddy bear. Hello anak, sorry hindi ako nakakadalo sa'yo lately kasi maraming nangyari sa buhay ni mommy pero nandito na ulit ako, Junior, at may kasama ako. Ani Alexandra sa garalgal na tinig bago lumingon kay Sebastian na noon ay tila natuod sa kinatatayuan nito. Binabasa ng binata ang pangalan sa urn bago dumako ang mga mata nito sa program na naroon din sa gilid. Is this pangalan ninyo ni Gilbert? Tumango si Alexandra pagkaway yumuko at waling humikbi. Muli, nilunod ng mapapait na alaala ang dalaga. Subalit hindi gaya ng mga nagdaang mga taon, buwan at araw, hindi niya kinimkim ang mapait na katotohanan. Sa mabibilis na salita ay kinuwento ni Alexandra sa unang pagkakataon ang tungkol sa kanilang unang anak ni Gilbert na si Junior. Kung paano ito nabuo, kung paano siya nagtago nang malaman niyang buntis siya at kung paano niyang naiwala ang kanyang anak. Tahimik na nakikinig, inalo ni Sebastian ang pinsan. Wala pa man siyang naging anak, subalit alam ng binata ang pakiramdam ng mawala ng pinakamamahal sa buhay. Sorry, sinabi ko lang sa iyo ang tungkol kay Junior kasi ayoko na mapabayaan siya rito kapag umalis ako. Paliwanag ni Alexandra habang nagpupunas ng luha. Sebastian, please, send someone who will take care of Junior while I'm away. Gusto ko kapag muli akong humarap sa anak ko, mas matatag na ako. Na kayang-kaya ko na talaga na tumayo sa sarili kong mga paa. Na kayang-kaya ko na silang ipaglaban na maging kapatid niya. Na hindi natiling bulag sa pag-ibig ang kanyang ina na gaya ko ngayon. Please, Sebastian, promise me. Hindi mo papabayaan ang lugar na to para sa anak ko. Pakiusap ni Alexandra sa garalgal na tinig. Agad namang kinabig payakap na Sebastian si Alexandra. Sa puso ng binata naroon ang pagnanais na pagbayarin ng sino mang umapi sa kanyang kadugo, kaya naging malungkot at puno ng trahedya ang buhay nito. Subalit, mabilis din niyang pinalis ang damdaming iyon. Maybe later, he decided. Sa ngayon, ang prioridad niya ay si Alexandra. Ang kaligtasan nito at ang muling pagbabagong buhay nito at ng bata sa sinapupunan nito. Huwag ka mag-alala, Alexandra. Hindi mapapabayaan si Junior habang nasa Italia ka. Isa siyang Carpio, and he will be taken care of like everyone who is alive that carries our name. Kumawala si Alexandra sa pagyayakap na Sebastian. Mabilis na nagpunas ng luha at hinamig ang sarili. Thank you, Sebastian. I owe you a lot. Anang dalaga, sincero. Tipid ng umiti ang binata. We share the same blood. I'm just doing what should be done. Tumango-tango si Alexandra. Muli, binaling ang tingin sa urn ng kanyang anak. Si isip naroon ng pagnais na sana bumili sa mga araw at naroon na siya sa hinaharap. But she knew every good thing takes time. Anak, babalikan kita? Ani Alexandra sa isip bago humugot ng malalim na hininga at bumaling kay Sebastian. Handa na akong umalis? Anong dalaga. Parehong pukpok ni Gilbert sa manibela habang nagdadrive siya patungo sa isang Piatti hangar. Kagagaling lang niya sa apartment ni Rose Ann sa Singapore, subalit wala ito roon. He called her number many times that he could count, but his calls just won't go through.
Sinubukan niya pa tawagan ng manager ng art gallery kung saan ito nagtatrabaho, subalit ang mga ito'y walang alam sa kung saan naroroon si Roseanne. Ang alam ng mga to nasa Pilipinas pa ito dahil sa isang special assignment. Kaya naman, patungo na siya sa isang private hangar upang sumaglit sa Pilipinas. Iniwan niya ang kanyang ina sa pangalaga ng 3 Pinay nurses na tinriple niya ang bayad upang matutukan lamang kanyang ina sa buong panahon na wala siya sa tabi nito. Sa puso niya alam niyang kung may malay tao lang ang kanyang ina, yun din marahil ang papagawa nito sa kanya. Ang hanapin ng kanyang asawa at siguraduhin mananagot ang sino mang gumawa rito na masama. Humigpit ang kapit ni Gilbert sa manibela, lalong binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ilang minuto pa nasa private hangar na siya. Gamit ang private plane agad nang lumipad patungong Pilipinas si Gilbert. It was the longest 4 hours of his life but he tried to keep his level head. He doesn't need his logic to falter now. Madilim na nang lumapag sa runway ang eroplano, subalit baliwala lamang yon kay Gilbert. He came home with a purpose and that what he will do no matter what happens. Nang tuluyang huminto ang private plane, agad na lumabas doon si Gilbert. Ang nag-aalalang mukha ni Victor ang unang sumalubong sa binata. Sir, may bagong report po kaming nakuha. Nasa isa sa mga presidential suite daw ng St. Anthony Hospital, si Ma'am Alexandra. We will talk to the police first, Victor. Kung talagang naroon sa Alexandra at totoo nga ang sinabi ng mga polis, dadalhin nila ako sa kanya. Ani Gilbert bago sumakay sa sasakyang naghihintay sa kanya. Ilang sandali pa umusad na ang sasakyan patungo sa police station. Pagdating doon, agad siyang dumiretso sa hepe at ito mismo ang kinausap niya. Mr. Romualdez, mabuti naman at nakauwi ka na. May mga development na sa kaso ng asawa at girlfriend mo, ng polis. Umigting ang panga ni Gilbert sa narinig. Roseanne is not my girlfriend. Matigas na tanggi ni Gilbert. The last I heard, may kinalaman siya sa nangyari sa asawa ko. Care to tell me? Of course, Mr. Romualdez. Ng polis bago inabot sa kanya ang police report na naka-folder. There's nothing much there that Victor didn't tell him earlier. And now he's running out of patience. Take me to my wife. I want to see her. Ni Gilbert. Pasensya na po kayo, Mr. Romualdez. Hindi na po namin magagawa yan. At bakit? Hindi ba't nasa isa sa mga presidential suites ng St. Anthony Hospital siya? Naniningkit na sabi ni Gilbert. Dati, na-release na po kaninang tanghali sa ospital si Mrs. Romualdez. Sumama siya sa taong nagligtas sa kanya. Ano ang gagawin ni Gilbert? Ngayong tuluyan na siyang iniwan ni Alexandra. Ano ang gagawin niya kapag nalaman niya ang tungkol sa annulment na pinirmahan ng asawa? Nasaan na kaya si Roxanne? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.